April 1, 2001, habang lumilipad ang isang US reconnaissance plane sa bahagi ng South China Sea sa pagitan ng Hainan Island at Paracel Island, dalawang Chinese fighter jet ang bumuntot at nagsagawa ng agresibong pag-intercept upang subukang itaboy ang US aircraft. Dahil dito, isang banggaan ang naganap sa pagitan ng isang Chinese fighter jet at ng US intelligence aircraft na muntik nang humantong sa isang digmaan sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, ang China at ang Estados Unidos. Dahil sa insidenteng ito, isang Chinese pilot ang nasawi habang ikinulong at sinasabing tinorture naman ang 24 na Amerikano sa China na talaga namang nagdulot ng diplomatikong krisis at nagpataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang kwento ng 2001 Hainan Island Incident. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Noong April 1, 2001, isang US EP-3 Ares II Signal Intelligence Aircraft ang lumipad mula sa Kadena Air Base sa Okinawa, Japan para magsagawa ng routine surveillance flight sa ibabaw ng South China Sea. Lula ng EP-3 ang piloto na si Lieutenant Shane Osborne at ang kanyang 23 crew members. Samantala, si Lieutenant Commander Wang Wei ay nasa Lingshu Airfield sa Hainan Island sa China. Bandang alas 9 ng umaga, lumipad si Wang at ang kanyang wingman na si Zhao Yu gamit ang kanilang Chinese Air Force J-8 Interceptor. Ito ang mga Chinese fighter jet version ng lumang MiG-21. Ilang sandali lamang ang lumipas na mataan ng dalawang Chinese jet, ang US EP-3 na noon ay nag-ooperate sa international airspace malapit sa Hainan Island. Dalawang beses na lumapit si Wang sa EP-3 para takutin at i-intimidate si Osborne at ang kanyang mga crew. Sa ikatlong pag-intercept, muling umikot si Wang at lumipad sa high speed. Inilapit ang kanyang jet hanggang halos 2 metro na lamang ang layo mula sa eroplano ng US. Ayon kay Osborne, tila naghahanda na si Wang ng mga panahon na ito para itamp ang EP-3. Ibig sabihin, lilipad siya sa harap ng mas mabagal na aircraft para itaboy ang eroplano ng Amerika. Pero hindi na ito nangyari. Hindi na siya nakakuha pa ng pagkakataon dahil habang nagmamaniobra, bumangga ang Chinese fighter jet sa eroplano ng Estados Unidos. Naganap ang banggaan sa himpapawid ng South China Sea, tinatayang 70 miles mula sa Hainan Island. Nawala ng kontrol si Osborne sa EP-3 aircraft matapos ang impact. Pero matapos ang ilang minuto, nagawa naman niyang ma-stabilize muli ang kanilang sinasakyan. Malaki ang naging pinsala sa EP-3. Pero matapos timbangin ang kanyang mga option, nagpadala si Osborne ng mayday call sa Hainan pero hindi ito sinagot ng mga inchik. Dahil wala nang ibang choice, napilitan siyang magtungo sa Lingshu Airfield sa Hainan Island para magsagawa ng emergency landing. Ang isa pa sana niyang choice ay hayaan na lamang bumagsak ang aircraft sa bahagi ng South China Sea pero ito ay tsak na ikamamatay ng lahat ng 24 crew members ng eroplano. Samantala, ang fighter jet ni Wang ay tumama sa isa sa mga turboprops ng EP-3 kaya naman halos mahati ang kanyang eroplano. Habang nagkakalasog-lasog ang kanyang fighter jet, sinubukan pa niyang mag-eject pero ang kanyang katawan ay hindi na natagpuan kaya naman pinaniniwalaang namatay na ito sa naganap na insidente. Noong April 2001, nasa isang sensitibong yugto ang relasyon ng US at China. Bagong halal pa lamang si President George Bush sa White House at sinusubukan pang ayusin ang relasyon ng dalawang bansa matapos ang aksidenteng pambobomba ng US sa Chinese Embassy sa Belgrade noong 1999. Pagkalapag ng EP-3 sa Hainan Island, agad na ikinulong ng Chinese government ang 24 na crew members na sakay nito. Kinumpis ka rin ng gobyerno ang eroplano at kinala sa mga classified intelligence at mga kagamitan sa loob nito. Ayon sa US,
Ang China ang may pananagutan sa insidente na ito dahil eroplano nila ang direktang bumangga. Pero ayon naman sa panig ng China, Amerika ang dapat sisihin. Sa parehong bansa, ramdam ang pressure mula sa publiko na magpakita ng matibay na karampatang aksyon. Lalo na sa China, matindi ang galit ng kanilang mamamayan dahil sa pagkamatay ng piloto na si Wang Wei. Pagsapit ng hapon ng April 1, naglabas ng opisyal na pahayag ang Ministry of Foreign Affairs ng PRC. Ayon sa kanila, nilabag ng Amerika ang international law, pero mali ang interpretasyon nila sa UNCLOS. Anumang flight sa airspace sa loob ng exclusive economic zone ng isang bansa ay dapat igalang ang karapatan ng bansang iyon. Hindi gumamit ng military hotline ng China para makipag-usap sa US, pero ipinasamo nila ang US ambassador sa Beijing para sa formal representations. Nahaharap sa kanyang kauna-unahang pinakamalaking diplomatic crisis, nagpasya si President Bush na ilagay si Secretary of State Colin Powell at hindi si Secretary of Defense Donald Rumsfeld sa unahan ng nasabing usapin. Senyales na mas pinaprioritize ng US ang diplomasya kaysa military action. Ipinahinto muna ni Bush ang lahat ng military reconnaissance activity malapit sa China bilang pagpapakita ng kagustuhan ng US na mag-de-escalate sa tensyon. Ang pangunahing concern ng US noon ay ang agarang pagpapalaya sa mga Amerikano na ikinulong sa Hainan Island. Noong April 2, naglabas si Bush ng direktang apela sa pamunuan ng PRC mula sa White House, humihiling na makakuha ng access sa mga crew na agad namang pinagbigyan ng China ng sumunod na araw. Samantala, nagpadala rin ng China ng matahimik pero positibong signal sa Amerika. Sa Washington, pasekretong ipinabot ng Chinese Embassy sa Bush administration na kung makakagawa ang US ng isang pahayag na pwedeng ma-misinterpret ng Beijing bilang full apology, pwede na nilang palayain ang mga crew. Ito ang nagbuka sa isang maingat at face-saving solution. Naglabas ang US Ambassador ng tinatawag na Letter of Two Sorries para sa China. Sa liham na ito, nagbigay ang Amerika ng sincere regret sa pagkamatay ni Wang at very sorry dahil napilitang pumasok ang disabled na EP-3 aircraft sa Chinese airspace nang walang clearance. Noong 2001, parehong pinili ng Beijing at Washington ang paggalang at diplomasya para resolbahin ang krisis sa loob ng 11 araw. Nakauwi ang crew sa Amerika habang ang EP-3 aircraft naman ay binalik din makalipas ang ilang buwan pero pira-piraso na ito. Walang eksaktong paraan para mahulaan kung paano tutugon ang alinmang bansa kung muling mangyayari ang Hainan incident o katulad nito sa kasalukuyan, pero mahalagang pag-isipan ng mga posibleng senaryo sa hinaharap. Ang ganitong klaseng strategic planning ay nakakatulong sa lahat ng panig para makabuo ng malinaw at maayos at maging rasyonal na tugon na magbibigay ng kumpiyansa sa pagitan ng mga bansa at mas maayos na mapapamahalaan ang mga posibleng escalation kapag nangyari ito ulit. Pagbalik ng mga Amerikano sa US, sinalubong sila na parang mga bayani pero nanatili ang tensyon sa relasyon ng US at China. Ang EP-3 spy plane ay hindi agad ibinalik ng China. Bago ito makuha ng US, binaklas muna ito at saka isinuuli ng pira-piraso. Naging malinaw sa Amerika na very vulnerable ang kanilang surveillance missions. Para naman sa China, naging pagkakataon nito para patunayan na handa silang lumaban para ipagtanggol ang kanilang airspace at soberanya. Ang Hainan Island incident ay ang unang malaking pagsubok sa relasyon ng US at China sa pagpasok ng 21st century. Pinakita nito kung gaano kadelikado ang close military encounters dahil sa isang maling galaw lamang ay pwede itong magdulot ng giyera. Naging turning point din ito kung paano mas binabantayan ng dalawang bansa ang kanilang operasyon sa dagat at sa himpapawid. Hanggang ngayon, ginagamit itong halimbawa ng tinatawag na near-war incidents o mga aksidenteng muntik nang magsimula ng malakihang conflict. 24 na Amerikano na ikinulong at sinasabing tinorture, isang Chinese pilot na nasawi,
at 2 linggong tensyon na halos magsimula ng isang digmaan sa pagitan ng China at Amerika. Ang Hainan Island Incident ay nagpapaalala sa atin na sa mundo ng malalaking kapangyarihan, kahit isang aksidente lamang ay pwedeng maging mitya ng matinding digmaan. At sa patuloy na pag-init nga ng tensyon sa South China Sea, West Philippine Sea at Taiwan Strait sa kasalukuyan, nananatili ang mga tanong na kung sakaling mangyayari ulit ang ganitong insidente, may sapat pa kayang diplomatikong paraan para mapigilan ang isang tunay at mapanguwasak na digmaan? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.